Shabbat Shalom, mga kapatiran dito sa Assembly na ngayon. Nandito tayo sa ating Zoom gathering. At shalom din po sa mga kapatiran na manonood o makikinig sa Republish. Ngayon po ay 07/19/2025 at ngayon din po sa Yas Calendar, ngayon po ay ikapitong araw ng linggo, mga kapatid. And it just so happened na sa Gregorian, ngayon din po ang araw ng Sabado, mga kapatid, o the seventh day. Tuwing tayo ay namamahinga, meron po tayong series on the book of Yeshayahu, also known as Isaiah. We're done po, mga kapatid, sa chapter 28. At ngayon, nasa chapter 29 tayo, mga kapatid. And chapter 29 verse 11, di ba po mga kapatid? Very, very common na verse. And dahil very common yan, minsan na misquoted, na misapplied without knowing the background, without knowing the context, mga kapatid. Lalo na noon kapag merong araw o merong nagse-celebrate noon ng birthday, okay? Yan po ang laging maririnig natin ng mga verses, mga kapatid. But sa ating journey, we don't do that anymore, mga kapatid. Kasi po, meron na po tayong ibang pananaw o ibang pag-unawa sa mga celebration na iyan, mga kapatid. So, that being said, bago natin tawagin si Sister Mariam Yao sa pagbasa, just a reminder po na itong chapter 29 ay nakapaloob po sa sixth lament ng Yesaya 28 hanggang sa chapter 33 verse 24, mga kapatid. Anim po na mga lament. When we say lament, yun po ay pagtangis, yun po ay pag-mourn or pag-grieve over, mga kapatid. So we're done sa una, sa nakaraang Shabbat, Proud Crown of Ephraim. Ano po yun? Yun po ang city ng Samaria. Ngayon po, dalawang lament ang ating titingnan. The city where Daud encamped. So ano pong pinag-usapan dito? Ang siyudad na kung saan doon nagkampo si Daud, mga kapatid. Yan po ay City of Jerusalem. Verses 1, mga kapatid, makikita natin yan, chapter 29, verses 1 to 14, mga kapatid. Atin pong mababasa yan at habang mamaya magbasa si sister, makikita mo yan, the city where Daud encamped. Pangatlo pong lament, ito po, those who return things upside down. Okay? Those who turn things upside down. Ibig sabihin, yung bagay na dapat nandoon sa taas, binaliktad. Yung nasa baba, binaliktad po. Yung balit nasa baba, inilagay po sa taas. Yung nasa taas, nilagay po sa baba. Those who turn things upside down. May problema pala yun, mga kapatid, no? May problema yon at mababasa natin yan mamaya 15 to 24, mga kapatid. So that being said, ito na nga po yung ating short summary, and now let's give the time to Sister Mariam to read to us Yesaya chapter 29. Go ahead po, Sister. Magandang hapon sa lahat. Shabbat Shalom. Sibat sa Our Torah reading for the day comes from Yeshayahu chapter 29, verse 1 to 24. Woe to Ariel, the city where Dod dwelt. Add year to year, let festivals come around. And I shall distress Ariel, and there shall be mourning and sorrow. And it shall be to me as Ariel. And I shall encamp against you all around. I shall lay siege against you with a mound, and I shall raise siege works against you. And you shall be brought low and speak out of the ground, and your speech shall be low out of the dust.
And your voice shall be like a medium's out of the ground, and you shall speak whisper out of the dust. But the throng of those strangers to you shall be like fine dust, and the throng of the ruthless ones as chaff blowing away. And it shall be in an instant suddenly. 6. You shall be visited by Yahuwah Tsabaoth with thunder and earthquake and great noise with whirlwind and storm and flame of devouring fire. Then the throng of all the Gentiles who fight against Ariel, even all who fight against her and her stronghold and distress her, shall be as a dream of a Layala vision. And it shall be as when a hungry man dreams, and see, he eats, but he awakes, and his being is empty. Or as and when a thirsty man dreams, and see, he drinks, but he awakes, and see, he is faint, and his being is longing. Thus shall the throng of all the Gentiles be who fight against Mount Zion, pause and wonder, blind yourselves and be blind. They are drunk, but not with wine. They stagger, but not with strong drink. 10. For Yahuwah has poured out on you the rook of deep sleep, and has closed your eyes, the prophets, and he has covered your heads, the seers, and the entire vision is to you like the words of a book that is sealed, which men give to one who knows books, saying, read this, please. And he said, I am unable, for it is sealed. And the book is given to one who does not know books, saying, read this, please. And he said, I have no I have not known books. And Yahuwah says, because this people has drawn near with its mouth and with its lips, they have esteemed me, and it has kept its heart far from me, and their fear of me has become a command of men that is taught. 14. Therefore, see, I am again doing a marvelous work among these people, a marvelous works and a wonder, and the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their clever men shall be hidden. Woe to those who seek deep to hide their counsel far from Yahuwah, and their works are in the dark. They say, who sees us? Who sees us? And who knows us? How perverse of you! Should the potter be reckoned Hmm. as the clay? Should what is made of sea of its maker? He did not make he did not make me he did not make me. And what is form say of him who formed it? He Hmm. did not understand? 17. Is it not yet a little while, and Lebanon shall be turned into garden land, and garden land be reckoned as a forest, and in that room the deep shall hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of gloom Hmm. and out of darkness. 19. And the meek ones shall increase their joy in Yahuwah, and the poor among men rejoice in the made apart one of Yesharal. For the ruthless one is brought to naught, the scorner is consumed, and all who watch for evil shall be cut off. Those who make a man to sin in word, and lay a snare for him who reproves in the gate,
and torn aside the righteous with empty reasoning. Therefore, thus said Yahuwah, who ransomed Abraham concerning the house of Jacob. Jacob is no longer put to shame, no longer does his face grow pale. For when he sees his children, the work of my hands, in his midst, they shall made apart my name and made apart the Kadosh one of Jacob, and fear the Alua of Yasharal. And those who went astray in Ruth shall come to understanding, and the grumblers accept instruction. Yada Yahuwah. Yada, Yawa. Habang nagbabasa, wonderful reading ni Sister Mariam. Habang nagbabasa si Sister Mariam, I was corrected po. Okay. Doon sa aking introduction kanina. We are not talking about Yeramyao. But we are talking about Yashaya, mga kapatid. So, nagulat ako nung binasa na ni Sister Mariam yung verse 11. Sabi ko, iba yung words diyan. Yeremiah pala yun, no? So, I'm corrected po based dito sa napakinggan natin in contrast doon po sa aking binigay na introduction, mga kapatid. So, yun po ay corrected na. And moving on tayo, mga kapatid, sa mga nabasa natin sa ating mga dalawang mga mata at narinig sa ating dalawang mga tainga, mga kapatid. And siguro sa araw nito, mula kaninang umaga, kung may mga readings tayo, may mga pagmuni-muni na, mga kapatid. So, let's welcome kung sino po yung ready o meron pong nais na ibahagi o i-share bilang pang-umpisa, mga kapatid, sa ating Torah reading. So, anything you wanna bring out? Something po na inyong dadalhin from a verse, from a word na ating narinig ngayon, mga kapatid. Okay, open po ang ating sharing. Shabbat Shalom sa bago lang dumating. Sister Pamela is here and Brother Geoffrey is also here. At yung iba pa no, na just recently arrived, mga kapatid. Okay po. So, anyone would like to now share, mga kapatid? Sino po ang merong ibahagi habang nandyan pa ang ating connection, mga kapatid? Uh, Yada, Yahuwa. Yes, go ahead. Pardon. Opo. Ito sa Sister, Sister Bakar, sa iyo. Yeah, go ahead po. ito sa verse 15, sabi dito, woe to those who seek deep to hide their counsel far from Yahuwah. Hmm. Their works are in the dark. They say, who sees us and who knows us? Um, Napaisip ako dito sa verse na ito na sabi dito that uh, their works are in the dark. Darkness represents sin. Uh, habang the act to hide from Yahuwah symbolizes pride, arrogance of those who believe they can escape divine judgment. Hmm. Nagpa-remind itong verse na to na Yahuwah is omniscient and omnipresent. Tama. Nag-emphasize dito sa uh, futility of trying to hide anything from Yahuwah, as he sees all and knows all. Wala tayong nakatago sa lahat na kilos natin, masama man o mabuti. Nag-warning si Yahu sa mga taga Jerusalem Hmm. about their works are in the dark. May nabasa ako ditong connected ditong mga verses sa uh, Jeremiah 23:24. Sabi dito about omniscient or omnipresent.
if anyone is hidden in secret places, would I not see him? Hmm. Declares Yahuwah. Do I not feel the Shamayam and Arats? Declares Yahuwah. At dito din sa Masalyam 15:3. Opo. Dito nakasabi na Masalyam 15 sa sa Talyam na lang sa Talyam 139 verse 7 to 12. Where would I go from your ruach or rook? Or where would I flee from your face? Hmm. If I go up into the Shamayam, you are there. If I make my bed in the grave, see, you are there. Hmm. I take the wings of the morning, or I dwell in the uttermost parts of the sea. There too, your hand would lead me, and your right hand hold me. If I say darkness shall cover me, then night would be light to me. At saka dito sa, yun nga, Masalyam 15 verse 3, na the eyes of Yahuwah are in every place, watching the evil and the good. Ay, yan lang po, Brother Dan. Hmm. So, yun sa napakagandang references doon sa kay Abba Yahuwah being all-knowing, okay? And omnipresent. Siya po yung nakakaalam sa lahat at wala pong natatago dahil kahit saang sulok sa na-highlight na nandyan po ang kaniyang presensya. I'd like to also share batay doon sa na-highlight dito, mga kapatid. Merong impression dito sa akin na itong nabanggit dito ni Sister na verse kanina sa verse 15. Woe to those who seek deep. Okay? So, lalo na sa ating panahon ngayon na daming mga information, mga kapatid, di ba? There's so much volume of information na nakafocus ang karamihan doon sa pagpalaliman. Going deeper sa mga bagay, mga kapatid. Meron palang ah, negative effect yon kapag kapag ang ating intention to go deeper in our study, in our research, is because if we want to hide something, mga kapatid, palaliman natin yung ating mga pag-unawa sa mga bagay because nais nating itago ang isang bagay, mga kapatid, na gawain halimbawa ng darkness. Okay? So yan po, malinaw yan mga kapatid. Oh. Seek deep to hide the counsel far from Yahuwah, and their works are in the dark. Sa live streaming kanina ni Brother Maki Al kanina, na-highlight yung, isa sa mga na-highlight doon yung gawa ng mga religion, gawa ng mga human tradition. Ito po, mga kapatid, ito po yung isa sa mga example dito na kung saan may mga nag-aaral ng mga per se, mga malalalim na mga bagay, pero ang katotohanan pala is dahil merong mga bagay na nais nilang itago, mga kapatid. They wanna hide something, mga kapatid. So, and thinking na walang nakakita, thinking na walang nakakaalam doon sa mga hidden things, mga kapatid. Pero malinaw po sa na-highlight na ni Sister Bakar Sayao na walang bagay na naitago sa harapan po ni Aba Yahuwah. So, yada Yahuwah mga kapatid doon sa explanation na yon, which is sa ating buhay ngayon, uh, let's not make complicated things that are already simple and true. Mga kapatid, yun po, malinaw po yun.
wag nating gawing komplikado yung mga information na totoo na yon. O wag natin i-complicate pa, mga kapatid. Let's keep it simple and plain because when it is real true, mga kapatid, then it really speaks for itself. Yadayawa po. Anyone else Yeah, would like yeah, to? yeah. Bro, Yes, go ahead, Sister Inday. Go um, ahead po. Oh, ako, yes, Sister ah, Mariam. Go ahead po. bro. Yun ito sa verse 13, bro. 13, Basahin okay. ko lang the whole Opo. verse 13. And Yahuwah says, because this people has drawn near with its mouth Hmm. and with its lips, they have esteemed me, Hmm. and it has kept its heart, but keep its heart far from me, Oh. and their fear of me has become a command of men that is taught. Oh. Yung ano ko dito, bro, ah, hindi talaga ma-esteem si Yahuwah. Hmm. Hanggang bunganga ka lang ng bunganga pero hindi mo ginagawa. Yan. Oo. Importante talaga para sa akin lang, bro. Ah, yung ano na ano ko sa sarili ko. Ah, ang importante sa akin, kilala ko yung pangalan niya. Nag-strive ako sa pagsunod sa mga Torah niya at saka anong mga kalooban ni Abba Yahuwah. Na kasi hindi natago sa mata ni Abba Yahuwah. Yung ginagawa natin sa nakita man o sa wala. Hmm. Yung importante sa atin, bro, yung private biya natin, bro. Hmm. Kasi baka sabihan tayo hanggang lips lang tayo, yung sa mouth lang, pero ang heart natin malayo sa kanya. O yung pag-keep na to, ay, minsan yung hindi man tayo nag-ano sa mga ibang ano no, yung na-experience ko lang dati, parang natakot tayo na fear lang tayo sa sinusunod nating mga command, pero yung taong kinatakutan natin hindi si Abay Yahuwah. Hmm. Kaya nga na-mention ni Abay Yahuwah, yung heart nila far from me and their fear of me has become a command of men that is not. Parang sa tao lang ang command ni Abay ang command ni Abay Yahuwah. Hindi nila binigyan ng importante. Kasi ang pinagbigyan nila yung parang doctrine of men lang. Tama. Mm. Hindi yun sa atin, pagkilala na natin si Abaya Uwa, sa akin lang po, hindi ko pinag-ano sa tao kasi ang kinatatakutan ko talaga si Abaya Uwa. At wala man na perfect na tao, no? Hindi man tayo perfecto ng sanlibutan, pero ah, we will still striving na ma-esteem si Yahuwah sa ating buhay. Hmm. Yun lang bro. Yada Yeah. Yahuwah. Yeah, there you are. So, very much related doon sa live streaming kanina. In which no other name ang mapuri dapat but only the name of Yahuwah, which is malinaw po dito na sa mga current and existing na mga groups, mga kapatid, ang na-highlight po yung mga pangalan ng mga groups. At siyempre, kung sino yung mga leader doon, sila yung ano po, sila yung mga na-highlight doon. So, but ayaw ni Abay Uwa yun, mga kapatid. So, dapat we have that consciousness na His name alone, mga kapatid, ang mapuri at makilala. So, yan po. Wonderful warning to all of us na yung ating puso dapat laging uh, coincide or in agreement with what is in our lips and also with what is in our life or lifestyle. Kaya yung lips at lifestyle, kumbaga walk the talk, mga kapatid. Dapat in always in congruent or in always in agreement, mga kapatid. So, yada yawa po sa wonderful lesson na yan and very much applicable sa ating buhay and journey ngayon.
Okay po, welcome pa po natin. Sino pa ang merong idagdag, mga kapatid? Ah, let's hear, yes. Dito na, Sister Inday, is your turn. Okay. Bradan, ito Apo. bang sa 11 Bradan? Ang maisip ko nito, yung bang mga tao na nagsasabi na hindi malitok, di mabasa, Hmm, ang ano, ang pangalan. pangalan. Pero dito sa mga hindi maalam, hindi mga ma, maalam mo na tao, Hmm. doon bakit sila nakalitok? Bakit nakabasa? Hmm. Parang yan ang naisip ko dito sa 11 at saka sa 12. Tama. Yun lang, Bradan. Yes. So, tinago yung kamaturan na natago, tinago ni Abay Ua, mga kapatid, yung mga katotohanan lalo na sa kanyang pangalan doon sa mga clever. Okay? Di ba kaninang umaga, mga kapatid, na pag-usapan natin yun, no? The learned ones and the clever. Itinago ni Abay Ua yun, Matatiao 11:25 sa na-highlight kanina. At dito naman, na-highlight na naman po ni Sister Inday, mga kapatid, na bakit yung iba ayaw nilang bigkasin yung pangalan. Okay? Dahil pala dito sa nasabi, no, na prophecy ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So yung mga clever and the learned ones na grabing nag-aral, ayaw nilang banggitin yon. Pero bakit man yung mga unlearned, okay, yung poor and yung least, bakit nila nalalaman, mga kapatid, ang mga katotohanan na yan? So, fulfillment po ng ano yung sinasabi dito sa prophecy 11 and 12, mga kapatid. So, yada yawa. So, let's welcome more kung meron pang idagdag. Okay po, habang yes, Sister Cheryl, are you ready with your sharing? Wala na po si Sister Cheryl, mga kapatid. Okay. So, Brother Dan, yes, go ahead po, Sister Sarah. clarification lang po, Brother Dan. Di Opo. ba ang Ariel is Jerusalem ang sinisimbolize noon, di po ba? Opo. Kasi nasa ano po, nasa ano ba to? May Lebanon po dito eh. Hmm. Ano po, it symbolizes strength and pride po. So does it have connection with the true Lebanon this time? Okay. So, wala akong sagot dyan, no? Kung Mm. ganun ba yung meron tayong evidence ba na Lebanon is anong tawag? How do you describe it? Sila ba ay strong and powerful na bansa, yung Lebanon? But why is it in the scripture, Brother Dan? Aha. Of all the nations in the Middle East. Bakit Lebanon po? Dito po, Lebanon known for its majestic cedar symbolizes strength and pride. Hmm. Pero pag ano natin ang nation na yun, hindi ho, di ba, Brother Dan? Opo. Ano nga po, yun lang po, clarify ko lang, Brother Dan. Okay. So, anciently, kumbaga, sa panahon nila noon, Lebanon talaga is also known country sa panahon na yon. Meron tayong mga other references sa ibang mga writings of the prophets. So, saan verse nga yun, sister, na banggit mo yung Lebanon nasa Ito 17 po. bro. 10? 17 po, Brother Dan. 17. Okay, 17, 17. 17. Okay. Oh yes, tama. So Lebanon, it talks about yung cedar of Lebanon, di ba? So, oo nga, sa panahon na yun, Lebanon is well known, mga kapatid. But ang Ariel dito, malinaw po na ang tinutukoy dito ay yung Jerusalem. Jerusalem. Opo. So, Mm. what is that? What is the connection? Kung Ariel o Arial, kung babasahin po natin yan sa ancient, ay ang tinutukoy ang siyudad na kung saan doon si Daud, which is uh, Jerusalem, mga kapatid. Then, why is it that
Lebanon is also mentioned here. Okay, so baka meron kayong ongoing na pag-search dyan, you can also verify that mga kapatid as we proceed. So dito sa verse 17, is it not yet a little while, and Lebanon shall be turned into garden land, and garden land be reckoned as a forest? Okay, kasi once upon a time, ang Lebanon nga was a powerful nation, but Mm. sila din po ay were also punished by Abba Yahuwah. But then eventually, naka-recover din sila. Okay? Garden land with the reckoned as a forest. So anyway, let's Question mark man, bro. ano, sister? Question question mark ba? Parang, Oh, hindi oh, siya ganyan, period, sa no? forest. Oh. Oh. Just like din sa verse 16, ganon din po ang nangyayari. Okay? So, anyway, okay, tama. Kasi under po ito sa ating titingnan mamaya na kung saan yung those who turn uh, upside down, mga kapatid. So, makikita natin mamaya as we explain that those who turn things upside down. So, we will look at it later on. Kung bakit question mark ang nakalagay. So we will look into it later on, mga kapatid. Okay, so nice interaction. I do not have the exact answer as of now. But kayong mga manonood sa Republish, pwede po natin i-search yan at pwede kayong magbigay ng mga comments as well. Okay, let me proceed po sa ating discussion proper. At dito sa mga na-highlight na rin po natin sa nakaraan at sa mga na-highlight ngayon, mga kapatid. Okay po. So, ngayon, tutukan muna natin mga kapatid itong verses 1 to 14, mga kapatid, na kung saan the city where Daud encamps. Yan po, nakatutok tayo dyan ngayon. 1 to 14, mga kapatid. And then later on, tingnan natin yung those who turn things upside down verses 15 hanggang sa 24, mga kapatid. Okay? So, without much ado, balik tayo dito sa uh, verses 1 to 8. Okay? Hatiin natin yung 1 to 14. Tingnan mo natin at this time yung verses 1 to 8. Ang tawag po nito, mga kapatid, is divine warrior conquers and possess his people. So, ibig sabihin, may mga pinadala si Abba Yahuwah na mga warriors upang i-conquer ang kanyang sangkatauhan, mga kapatid. So, bakit inalaw ni Abba yun na gamitin ang mga strong warriors to conquer his people? Okay, so yun po ating titingnan as we move on, mga kapatid. Take note that this is a lament. Lament of the city where the old, mga kapatid, encamps. So, sa panahon nila noon, Jerusalem o the city where Daud encamped, mga kapatid, is really a safe city, is really a powerful city, a well-walled city, mga kapatid. Sa panahon, even sa panahon pa ni Daud, mga kapatid. Pero ngayon, may lament, may mensahe na dapat kayo ay mag-mourn, mag-grieve. Bakit po? Dahil merong mensahe po si Abba Yahuwah nga. So sa verse 1, yun nga no, na-highlight na yung pangalan na Ariel, okay, to Ariel. But take note, yung word na wo or kung balikan natin yung pinaka Yahudyatang, yun po ay hoy, okay? Huy, hoy, yung word na yung word na wo, mga kapatid, is an alarm, is a message of grief, mga kapatid. Okay?
Yun po ang ibig sabihin noon. Now, itong word na Ariel o Ariel, ito po ay masasabi natin na is where the Odes in camp, is where the city where the Ode was living, mga kapatid. At ano po ito? Ito nga yung Jerusalem. Yung Ariel, okay, kung basahan natin doon sa Yahudiat na mga pamamaraan, mga kapatid. Ah, ang ibig sabihin pala nito is it is a lion of Yahuwah o a lion of Aluwa, mga kapatid, ang ibig sabihin nito. Bakit po ang city na yan is a lion of Aluwa or a lion of Yah, mga kapatid? Bakit po? It's because doon sa Jerusalem, kung napansin natin, nandyan po yung altar. Okay? Nandyan po yung ano pa, mga religious na mga gawain nila o gawain ng mga pari sa panahon na yon. Kasi doon sa siyudad na yan, nandoon po yung kanilang mga gawain, lalo lang mga gawain ng mga pari sa panahon na iyon, mga kapatid. So, yan po ay description kung ano itong tinatawag na Arayal o Aryal, mga kapatid. Okay? So, now, tingnan mo yan, two times niyang binabalik-balik, mga kapatid. Okay? Tingnan mo yan, no? Dwell and year to year, let festival come around. So, year to year, may mga festival na ginagawa. May mga feast na ginagawa. And take note, yung mga feast na yan ay mga observance of the feast of Abba Yahuwah yan, mga kapatid, ha? That is the observance of the year, the feast of Abba Yahuwah, year to year, round and round, mga kapatid. So, ibig sabihin, kumbaga, parang hindi na naging freshly coming from the heart, but nagiging ano na po, nagiging ritual na. O di ba mga kapatid, kapag ang isang bagay ay napaulit-ulit ng ginawa, Routinary. Mm. di ba? Yung bagay na paulit-ulit na ginawa, di ba anong mangyari doon mga kapatid? Habitual. Opo, Repetitive. nagiging Routinary. o routinary, habitual, Mm. tapos nawawala na ang yung essence, yung meaning mga kapatid. Mm. Nawawala na. So, yan po ang ating pagpapaliwanag dyan na ah, maging maingat tayo kasi bago lang tayo dito sa ating mga fiest. Okay? May mga kapatiran tayo na matagal na nag-observe year round. Okay? Every year, ito yung binabalikan ng mga fiest. But ang tanong dyan is, uh, are we also guilty of the failures of the people of Yehuda sa panahon na ito, mga kapatid? Na kung saan year-round ginagawa natin itong mga fiesta na ito, but sa na-highlight kanina ni Sister Mariam na do it with our lips, ginagawa natin pero yung puso pala ay wala na doon. So, yan po ay isang pangungusap ni Abba Yahuwah sa atin. Look at verse 2, mga kapatid. And I shall distress Ariel, and there shall be mourning and sorrow shall be to me as Ariel. So, sino pong gumawa noon, mga kapatid, na naging stressful sila? Sinong gumawa doon sa mga stressful moment na yan that led them to mourn and be sorrowful, mga kapatid? So, yun po ang isa sa mga kahulugan ng Ariel, mga kapatid. Being sorrowful, mga kapatid. Being mourning and sorrowful, mga kapatid. That's one of the meaning of this word, Ariel o Ariel, mga kapatid. Okay? Yan po. And then, moving on tayo sa verse, look at verse ano po. So, what is Abba Yahuwah doing in verse 2? Abba Yahuwah is bringing what? Bringing judgment doon sa siyudad na kung saan doon ginagawa yung mga offering, yung mga gawain ng mga pari, mga kapatid. Abba Yahuwah is the one doing it as a way to ano po, cleanse, as a way to punish the city where the Daud
dwelt, mga kapatid. Okay? Tingnan mo yung verse 3. How it is being described sa verse 3, mga kapatid. Paano i-describe yung gagawin ni Abba Yehowa sa verse 3 po, di ba? Somebody go around. Sabi niya, I lay siege against you. Sabi niya, with a what? With a moan, and I shall raise siege works against you. So, sinong nag-raise up ng ah, pag-go against? Abba Yehowa po, mga kapatid. So, merong ganun pala na mga pangyayari, mga kapatid, na Abba Yahuwah, kung ayaw na niya yung ating buhay o ayaw niya yung ating mga ginagawa, ayon sa mga na-highlight na kanina, Abba Yahuwah can raise up a seeds rather. Abba Yahuwah can raise up a seeds. Abba Yahuwah can make distressful moment, sorrowful moment, mourning moment, mga kapatid, gagawin po, kayang gawin po ni Abba Yahuwah as a form of wakening up, as a form of punishment, mga kapatid. Opo. So, yan is very clear in verse 3. Look at verse 4 sa na-discuss na at nakita natin, mga kapatid. Verse 4, you shall be brought low, and speak out of the ground. Itong syudad na ito, very high ang tingin nila sa kanilang sarili, but anong gagawin ni Abba Yahuwah? Put them down, mga kapatid. Okay? What else? And sabi niya, speech shall be low out of the dust. Yung kanilang mga pananalita, ang tono po ay very, very downtrodden ang kanilang mga tono as if speaking from the dust, mga kapatid. So it's how Abba Yahuwah brought them low, mga kapatid. And your voice shall be like a medium's out of the ground. And your mediums and your speech whisper out of the dust. So look at how the description is, mga kapatid. Okay? Yung kanilang pananalita, yung kanilang mga tunog, yung kanilang speeches and all will be coming from a very low tone, mga kapatid. So, yun po ay gawa ni Abba Yahuwah. Verses 5 to 8, kasi nakatutok na tayo dyan ngayon sa verses 5 to 8, mga kapatid. Makikita natin dito na uh, there is what we call the visitation of Abba Yahuwah, mga kapatid. Nagbisita po si Abba Yahuwah, verses 5 to 8. Okay? And sa kanyang pag-visit, mga kapatid, yun na nga po. Ano yung kanyang dala? Look at verse 6. You shall be visited by Yahuwah of hosts o Tsabaoth with thunder and earthquake and great noise, with whirlwind and storm and flame of devouring fire. Kanina habang binasa ito ni Sister Mariam, na naalala ko yung mga times na nag-sharing tayo, di ba? We talk about thunder. Di ba, kapatid? We talk about what? Earthquake, di ba, kapatid? Pero yun po pala ay what? Yun po pala ay activity ni Abba Yahuwah visiting. Abba Yahuwah is visiting. Therefore, tuwing tayo ay literally makakarinig sa mga tunog na yan, mga kapatid, kailangan tayo nagkaroon ng what? Consciousness. Abba Yahuwah is here. He is visiting. His presence is here. He is working. Meron siyang ginagawa tuwing marinig natin yung mga bagay na yan o makita natin. Thunder, earthquake, great noise, whirlwind and storm. Di ba? Yung mga nangyari doon sa, ano po yun? Anong country po yun? Alaska, ano? Ah, sa US, anong bahagi ng Texas. Texas? Okay, yung nangyari doon Mm. sa Texas, mga kapatid, yun po ay isa sa mga pag-visit ni Abba Yehoah sa mga bansa na kung saan may mensahe siya na pinapadala. Fire, di ba, mga kapatid? Bagay niya, no? Devouring fire. Ano nangyari po doon sa California? Di ba, mga kapatid? There was what? A
devouring fire. Fire. Okay. Mm. And Abba Yahuwah is visiting that particular city. At alam naman po natin mapig kung ano yung California, Mm. mga kapatid, di ba? Kung sino po yung mga nanahan doon at gaano po sila ka super duper yaman, mga kapatid. Yet, sa panahon ng Abba Yahuwah's visitation, ewan ko kung meron bang among sa kanila na ano po, nag-recognize, mga kapatid. 'Di ba? Alam natin kung anong mga nangyayari doon. So, yan po pala ay mga visitation ni Abba Yahuwah. Then the crowd of all the Gentiles who fight against Ariel, even all who fight against her and her stronghold distress her shall be as a dream of night or layala vision, mga kapatid. So, yan Masaya. po. Malinaw po yan as we have said it, verse 8. And it shall be as when a hungry man dreams. See, mga kapatid, he eats, but awakes and his being is empty. Or is when a thirsty man dreams, mga kapatid, and see he drinks. Okay, but he awakes and see he is faint. Okay? What's going on po? Yes, meron siyang mga panaginip, mga kapatid, at sa kanyang mga panaginip, ano po, paggising niya, anong naramdaman niya, mga kapatid? Okay, there is what? A sense of emptiness, and there is the sense of thirstiness, mga kapatid. Longing for understanding kasi po hindi nila naintindihan yung mga nakikita kaya they faint. Okay? Na fainted sila or almost collapse sila dahil sa kanilang mga dreams at kanilang mga nakikita, mga kapatid. So, yan po. Malinaw po yan. Abba Yahuwah is indeed working, mga kapatid. Thus shall be crowned of all the Gentiles he who fought against Mount Zion, mga kapatid. So, yun po ang ating mga paliwanag na si Abba Yahuwah po ay talagang mag-visit, mga kapatid. And when dapat, kung si Abba Yahuwah ay mag-visit, then dapat yung response po ng sangkatauhan should also be appropriate doon sa kaniyang visitation. Patuloy natin ipaliwanag ang verses 9 to 14, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na divine mystery blinds all who what? Who declare themselves as people na nakakilala or nakakaalam, mga kapatid, sa mga katotohanan. Okay, they claim to be clever, they are clever and they are learned, and yet ano pala sila? They are also blind sa mga spiritual na mga bagay, mga kapatid. So, yan po, titingnan natin itong verses 9 to 10, mga kapatid. Okay, let's look at it, verses 9 to 10. Okay? Verses 9, pause and wonder, sabi niya, blind yourselves and be blind. They are drunk, but not with wine. Okay? They stagger, but not with strong drink. Then, for Yahuwah has poured out on you the root of deep sleep. Okay? And has closed your eyes, the nabiam, and he has covered your heads, the seer. So, ano po yung spiritual blindness na nangyayari dito? They have eyes, pero hindi nila makita. They have ears, but wala silang naririnig, mga kapatid. Yan po pala ay consequences, or that is pala, mga kapatid, is a form of what? That's also a form of punishment doon sa hindi nating pagbigay po ng kaniyang mga judgment na ipinapadala sa atin, hindi natin binibigyan ng serious na attention, mga kapatid.
So, yan po ay mga gawa ni Abba Yahuwah na kailangan maging open and sensitive tayo sa kanyang mga mensahe as to what He is doing sa ating buhay, mga kapatid. Moving on sa verses 11, kung matingnan natin mga kapatid na verses 11 to 12, makikita natin dito na yung bansa na kung saan Abba Yahuwah revealed Himself, mga kapatid. And yet, ano po sila? They are indifferent to the message revealed by Yashayahu. So, tingnan po natin yan, verses 11 to 12. Sa na-highlight kanina ni Sister Inday, mga kapatid. And the entire vision is to you, like the words of the book that is sealed. When man give you one who knows books saying, read this, please. And he said, I am unable, for it is sealed. See? Kahit na pala ang libro ay naibigay na, pero wala pa rin maintindihan, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung mensahe doon sa book na yun ay sealed. Ibig sabihin, nakatago, mga kapatid. Verse 12, and the book is given to one who does not know books, saying, read this, please. And he read, and I have not known books. See? Pinagbigyan ng emphasis dito, mga kapatid, na yung mga clever and the learned ones doon sa Matatiao 11:25, which refers doon sa mga scribes and Pharisees, mga kapatid. These are the people with what? With books. And nandiyan na sa kanila yung book, pinabasa sa kanila, pero ano po? Nakatago po kung ano yung nandoon at wala silang nalalaman. Pero, sa na-highlight na kanina, binigyan ng book itong mga ano po, itong mga walang libro. Okay? The book is given to one who does not know books. Ibig sabihin, hindi sila nag-aral. They do not know books, mga kapatid. Wala silang alam. Mga muwang, walang mga mangmang o ano ba mga kapatid? How do you describe it? And yet, anong nangyari? Pagbasa nila, anong nangyari? Okay? Something happened. So, sa na-highlight ni Sister Inday kanina, na oo sa mga learned ones and the clever ones, uh, meron silang mga batayan, pero nakatago pa rin pala yung mga katotohanan. Pero yung mga hindi pumunta ng seminaryo, o hindi pumunta ng pag-aaral ng mga ah, very highly sophisticated na mga paaralan, mga kapatid, hindi nila naiintindihan yon. But yung mga hindi nag-aral, bakit ang dali lang nilang nakakaintindi, mga kapatid? So, that's very alarming, mga kapatid, na kung saan sa time of the awakening now, nasa time of restoration tayo ngayon, mga kapatid. Tingnan mo kung sino po itong mga na-awaken. These are not people who are coming from mostly circles of the clever and the learned ones, mga kapatid. There are only few who are coming from this group whose eyes have been opened. So, yan po mga kapatid. That's something na kayong mga manunood sa Republis, it's time to consider your position. Now, you would say, hindi ako magbago kasi wala namang mga komentary na nag-publish diyan sa pangalan na binabanggit ninyo. Wala namang mga kilalang mga theologians, whatever that is, na mga kapatid na nagbabanggit sa mga pangalang binabanggit ninyo. Hindi ako maniwala sa inyo. At sabihin pa nila, mga ano lang, mga opinionated lang ninyo yan. O mga kathang isip lang ninyo yan. Mga kapatid na manonood sa Republic, ito po yung realidad. And this is what is happening nowadays. So, kailangan start to open up because Abba Yahuwah is the one doing this, creating spiritual blindness, even to the learned, even to those who have volumes of books, even to those who have read
dozens or perhaps hundreds of books o thousands of books, mga kapatid. Binigyan sila, pero wala silang naintindihan. Bakit po? Sinadya niya na itago yung mga katotohanan. So, yan na Yahuwah po. So, that's the explanation that we have here, mga kapatid. Sa na-highlight ni Sister Mariam kanina, verses 13 and 14, malinaw po, mga kapatid, na they honor Abba Yahuwah, mga kapatid. They honor Him with their lips, but outwardly, mga kapatid, doon sa kanilang ginagawa, okay, outwardly, mga kapatid, yung kanilang mga worship, very offensive na po kay Abba Yahuwah. Okay? Bakit po offensive na yun? Because they are evading Him at a deeper level, mga kapatid. Iniiwasan na nila si Abba Yahuwah doon sa deeper level, mga kapatid. But instead, ano po, yung kanilang mga pag-aral pala ay, yun na nga, no? May mga naka-hidden po, mga kapatid. Yung mga clever as mentioned na kanina. Okay? Ah, but, mga kapatid, isang magandang balita, kasi kahit pa man ganyan ang mga pangyayari, mga kapatid, ano pa rin yung kalooban ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Look at verse 14. Okay? Andyan na po, mga kapatid, verse 14. Makikita natin dito na, therefore, see, I am again doing what? Marvelous work among these people. So that being said na puro mga negative yung mga description ni Yeshayahu doon sa kanyang sangkatauhan ni Abba Yahuwah, ang kanilang pag-worship ay just out of their lips but yung heart ay wala na doon. Verse 14, merong ano po? Merong magandang balita. At ano yung magandang balita? Yun na nga, no? Merong marvelous work na gagawin si Abba Yahuwah sa kanyang sangkatauhan. Okay? Wonder, sabi niya, may mga wonders na mangyayari. And the wisdom of the wise men shall perish, and the understanding of the clever man shall be hidden. Yung mga pananalita ng mga wise men, mawawala yun. Okay? Yung mga pag-unawa ng mga clever men, anong mangyayari? Natatago. Okay? So, kung pakinggan mo yung mga mensahe na narinig o maririnig natin dati, mga kapatid. Di ba? Yung mga tao doon sa pulpit, kanino pong mga quotation according to, di ba? This particular sikat na tao na kung saan meron siyang maraming mga members doon, so and so forth, di ba, mga kapatid? Yun lagi yung ating maririnig, mostly quoted, mga kapatid. But, hindi po yun ang kagustuhan ni Abba Yahuwah. Abba Yahuwah is working marvelously, mga kapatid, at maari na yung understanding ng mga clever ngayon ay nakatago but somehow, mga kapatid, okay, merong gagawin si Abba Yahuwah sa mga bagay na yan. Okay? So, yan po ang magandang balita, mga kapatid, na in spite doon sa ating mga kahinaan, in spite doon sa ating mga limitations, mga kapatid, Abba Yahuwah still at work na yung kanyang purpose ay mag-prevail pa rin, mga kapatid. Kahit paman sa gitna ng lahat ng mga kahinaan na iyan. Okay po, so yun po ang lament over the city, over the encamped city of Daud, which is Jerusalem, or described here as Arial, Arial, mga kapatid. Pangatlong lament po is verses 15 to 24. And those who turn, mga kapatid, those who turn those who turn things upside down. Okay, yung mga bagay na nandoon sa taas, anong ginagawa po?
ibinababa at yung mga bagay na nasa baba, anong ginagawa? Ay itinataas. Okay? So, those who turn things upside down. So, ano po yung mensahe ni Abba Yahuwah dito? Look at verse 15, mga kapatid. Verse 15 po, woe. It begins with the word woe or or hoy, mga kapatid. Those who seek deep to hide their counsel far from Yahuwah. Okay? So, yung deep things, nandoon yan sa taas. Okay? Deep things, nandoon sa taas yan. Pero, anong ginagawa? Binabaliktad nila at ano yung tinataas nila? Yung mga dark things na ginagawa nila. Okay? Nakita ninyo mga kapatid yung connection dito. And their works are in the dark. They say who sees us and who knows us. Okay? Verse 16. How perverse of you! Should the potter be reckoned as the clay? So, ano yung things up? Potter. Simple, simple, di ba? And who is the potter being referred to here? The Creator Himself. So, ano yung ginagawa nila? Yung clay, ang kanilang what? Pinapataas. They put the clay which is down, they put it up, mga kapatid. So, how is that being done sa panahon nila noon? Di ba? It is being done with what? Creating what? Images. Yung mga bagay na nasa clay, na molded with clay, yung mga bagay na yon, anong ginagawa? Inilalagay doon sa mga altar, di ba mga kapatid? Nilalagay nila sa altar. At doon sa altar, anong ginagawa nila? They venerate, they worship. Yun po mga kapatid ang sinasabi niya dito na dapat ang potter, who is the creator, who is the molder of everything, dapat siya yung itataas lagi mga kapatid. Should what is man-made say of its maker? So, mga kapatid, ano pong sinasabi dito? Man-made. Okay? Should what is made rather say of its maker? So, tayo ay ginawa lamang, tayo ay created being only. So, who are we to question the Creator Himself, mga kapatid? So, wala. Wala tayong karapatan, mga kapatid, na mag-question sa kanya, sa kanya. Okay? Moving on. He did not make me, sabi niya, kung tayo ay magsabi na, hindi naman ako ginawa ng Creator. So, kung hindi ka ginawa, then what are you saying? Ikaw yung gumawa sa inyong sarili, di ba? Mga kapatid, He did not make me. And what is formed say of Him who formed it? Okay? He did not understand. So, tayo na mga nilikha ni Abba Yahuwah, kailangan tanggapin natin na we are down here below. And siya bilang potter, bilang creator, bilang the one who transformed, the one who formed us, mga kapatid. Dapat hindi natin baliktarin yon na tinatawag na turn the things upside down, mga kapatid. Tayo ay laging nandito sa baba, and let us not put ourselves above, mga kapatid, our Creator, because ayaw ni Abba Yahuwah yung mga ganun, mga kapatid, na mga gawain, at na-confirm po yan dito na yun din po pala ang ginagawa ng mga sangkatauhan doon sa Yahuda, mga kapatid. So again, in spite of this, ano po mga kapatid ang ginawa ni Abba Yahuwah? Verses 17 to 21, kung babasahin po natin dito mga kapatid, Abba Yahuwah's plan to transform the moral order of the world is taking place dito mga kapatid sa verses 17 to 21. Yes, there is a sobra, no? Grabe yung pagbaliktad ng mga tao, mga kapatid. Pero ano po yung kaniyang mensahe? Let's look at verse 17. Andito po sa verse 17, mga kapatid.
It is not yet a little while, and Lebanon shall be turned into garden land, and garden land be reckoned as forest. So, what is the message here? Yung purpose ni Abay Uwa sa Lebanon. Okay? Kung ano yung purpose ni Abay Uwa sa Lebanon. So, Lebanon here speaks of other nations na hindi nation of Yasser-al, mga kapatid. Na kahit pala yung bansa na yan na hindi siya chosen, mga kapatid, kahit hindi siya ganun ka ganda, mga kapatid, sabi niya, in a little while, Lebanon shall be turned into garden. Hindi natin alam kung ano yung background dito. Could be na Lebanon is speaks of something na may gagawin si Aba sa bansa na iyan, mga kapatid, na gagawin niyang garden land. And the garden land be reckoned as a forest. So, ibig sabihin, ang mundo na kung saan ang ibang mga bansa na kung saan parang tingin natin na hopeless na sila, but in the eyes of Abba Yahuwah, ano po, meron po siyang kakayahan na baliktarin po yung mga desolate ngayon na parang walang silbi, mga kapatid, na mga bansa, kaya ni Abba Yahuwah na baliktarin po yun and make it something na, ano po, something na very wonderful, mga kapatid. Okay, so yan po ay magandang balita na yung purpose ni Abba Yahuwah ay talagang mangyayari. Verses 18, and in that day the deaf shall hear, and words of the book, and the eyes of the blind shall see out of the gloom, and out of darkness. So one day, no, in that day, and sa ating paniwala, ngayon po ito ay nangyayari na po, mga kapatid, na yung mga bingi, yung mga deaf, yung mga hindi nakakarinig, ano na po, makarinig na po sila kung ano yung mga sinasabi sa book. At ano yung sinasabi dito sa book? Ito na po yung Torah, mga kapatid. And the eyes of the blind, ano mangyari po? Na buksan. Okay? Out of darkness. So, again, sa ating ni-highlight lagi na kung bakit tayo ay nakaunawa ng ganito, nakaintindi ng ganito, mga kapatid, is because sino po yung in charge sa pagbukas ng ating mga mata, mga kapatid? Walang iba kundi si Aba Yahuwah. Meron pong comment ang ating listener doon sa live streaming, si Brother William, mga kapatid, no? Sabihin na natin na Brother William. Si Brother William, nagsalita o nagbigay siya ng comment doon. Sabi niya, I'm suspicious sa inyo at inyong grupo because sinasabi ninyo na kayo lang ang nakakaalam sa hidden na mga truth. Kasi yung ating title, mga kapatid, ay ang tinago nga kamatuoran. Kung sa Tagalog po, yung katotohanan na nakatago. So, ang comment ng ating brother na William, sabi niya, I'm suspicious to you and to your group kasi nag-claim kayo na kayo lang ang nakakaunawa o kayo lang ang naka-discover sa truth na yan. What about kami who call on this name, Lord, God, at whatsoever that name na tinatawag, mga kapatid? Bakit pala ang aming bakit pala ang aming mga natutunan, mga nalalaman? Bakit kayo lang? So, yun po ang kanyang hamon, mga kapatid. So, ang sagot po dito is this. Dahil, sino po ang nagbukas ng mga mata? Sino pong nagbukas ng mga tainga, mga kapatid? Kundi si Aba Yahuwah, mga kapatid. Look at verse 18, mga kapatid. I don't have to read it again, but focus yourself on verse 18. It is prophetically declared by Abba Yahuwah through Yashayao, mga kapatid, na in that day, mabuksan na. At sino yung nagbukas? Si Abba Yahuwah. So malinaw na
Kung bakit iilan ngayon ang na-awaken at na-restore na mga kapatid, is because Abba Yahuwah is doing the work. Look at verse 19. And the meek ones shall increase their joy in Yahuwah. And the poor among men rejoice in the Kodas one or in the mid apart one of Yasaral. Look at those two important terms, mga kapatid. Ano po yon? Ano po yung mga two important terms? The meek ones. Ano mangyari sa mga meek ones? They increase their joy. Ano po yung mga tinuturo ng mga religious leaders ngayon? O kayong mga babae, tahimik lang kayo. Okay? Diba? Sinong mga naiinsulto ngayon mga kapatid? But take note, okay? Sabi ni Abayawa, the meek ones shall what? Increase their joy. Bakit nag-increase ang joy ng mga meek ones? Because Abba Yahuwah yung nagbukas sa kanilang mga mata at tainga, mga kapatid. At ngayon, hindi na sila na gapos o hindi na sila na binded doon sa mga traditions of men, mga kapatid. Kaya nag-increase ang kanilang joy doon sa mga meek ones. What else? Hindi lang meek ones, but the poor among men. Yung poor among men, you can see it in a literal poor talaga. You can also see it in a figurative sense in which Yahusha said, Baruch are the poor in the rook. Poor in the rook, mga kapatid, are examples of those people who are not learned, who are not clever, mga kapatid. Because they are poor in the rook, mga kapatid. Kukunti lang ang kanilang alam, iilang verse lang ang kanilang alam, mga kapatid. But anong sinabi po ni Abba Yahuwah? The poor among you, rejoice. Okay? Rejoice in the made apart uh, place of Yasaral, mga kapatid. So, yan po. Magandang balita, mga kapatid. And at the same time, a warning to those that are, shall we say, mga kapatid, na iba yung kanilang mga pag-unawa pa as of the moment. So, ang tanong ngayon, itong verses na mga pinasabi natin, mga kapatid, paano po ito maisatuparan? Okay? Itong pagbubukas po ng mga mata. Paano po maisatuparan ito? Siyempre, Yahushua already came, mga kapatid, di ba? Nabasa po natin yung Luke chapter 4, 17 to 18, mga kapatid, di ba? Na pagdating ni Yahushua, anong ginawa niya? Release to the captives. Open the eyes of the blind. So therefore, through the basura, mga kapatid, through the basura o sa mabuting balita ni Yahushua, once it is declared, mga kapatid, maging may sapatuparan po itong pinagsabi dito na transformation o yung mga pagbabago na mangyayari, mga kapatid. Okay? Moving on to the last part, mga kapatid. Verses 22 to 24. Ano po yung highlight natin dito? Despite of their failure, ano po? Yahuwah will keep His promise to Abraham. Wow. So, ayan, look at verse 22. Therefore, thus said Yahuwah, who ransomed Abraham concerning the house of Jacob. Okay? Ano itong Jacob? Ito yung Yasaral. May promise po si Abba Yahuwah kang Abraham concerning the house of Jacob. Ano po yun? Redeem, yung ransom, yung redeem people, mga kapatid. Sabi niya, is no longer put to shame. No longer does his face grow pale. Bakit po, mga kapatid? Yahushua, ayon sa Mark 10:45, came to seek that which was lost and paid what? A ransom for many. Yung death ni Yahushua doon sa kahoy, mga kapatid, was a payment for ransom for many. Bakit hindi ransom for all? Kasi po, mga kapatid, it covers all pero hindi lahat
makaranas ng being ransom. Bakit po? Kasi nga sa covenant, it always involve what? Two-party, mga kapatid. So dito, na malinaw po na yung promise ni Abba Yahuwah sa descendants of Abraham, the house of Jacob, ano po mga kapatid? Mangyayari po o ma-fulfill mga kapatid. Okay? So dahil dyan, hindi na mapahiya si Jacob. Verse 23, for when he sees his children, the work of my hands in his midst, they shall kodas my name and kodas the made apart one of Jacob and revere the Alua of Yasharal, mga kapatid. Okay po? So nakikita mo dyan na kung saan kanina na-highlight natin na they were blinded, di ba? Pero ngayon dito anong nangyari mga kapatid? Merong mga gagawin si Abba Yehoah to restore His people back, mga kapatid. And once again, they will call upon the made apart name of Yehoah, mga kapatid. Okay, so take note kanina, na-highlight yung empty worship. Yung worship nila is only coming from the lips. But dito mga kapatid, meron ng restoration. Okay? May gagawin si Abba Yahuwah na ma-restore po ang kaniyang sangkatauhan. So, ano po yan mga kapatid? Uh, Abba Yahuwah is indeed working now na in spite na once upon a time, blind ang kanilang mga mata, but now, bubuksan niya ang mga mata, mga kapatid. So, iba, napakagandang balita po yan, mga kapatid. So, that being said, ano po yung makukuha natin dito na mensahe about Abba Yahuwah himself, mga kapatid? Na in spite may mga kahinaan tayo, pero meron siyang gagawin, mga kapatid. Okay? To redeem us. Meron siyang gagawin na to open our blindness, mga kapatid, upang ma-preserve, upang maistuparan yung promise ni Abba Yahuwah kay Abraham, mga kapatid. So, what is that to you or what is this to you, mga kapatid, na nandito ngayon at kayong mga manonood din po sa Republis? Ano kaya yung pangungusap ni Abba Yahuwah? Can you also relate to this? Na you also were once failed because of unbelief, and yet binigyan tayo ng chance ni Abba Yahuwah, mga kapatid. We were once perhaps belong to the clever and to the learned ones, and yet Abba Yahuwah has given us chance. Yung brother ko na yung brother namin na yumaong, mga kapatid, 45 years po yun siya na nag-aral at nagsilbi sa dati naming simbahan. But nung marinig niya, at hindi lang yun masteral ang kanyang pag-aral, but doctoral din po. But nung marinig niya ang totoong pangalan, ano nangyari mga kapatid? Nabuksan po ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga tainga nabuksan po. So, sino pong gumawa nun? Abba Yahuwah po yun mga kapatid ng kilos. So, kayong mga manonood sa Republis, nawa, ganun din po ang inyong pag-isipan. You might be listening and you belong to the clever and you belong to the learned ones. Ito ay mensahe na Abba Yahuwah can also open your eyes, your ears, so that one day you will also know His name. Yada Yahuwah po. Anyone would like to share from the sharing we have had this afternoon? May mga pangungusap ba, mga kapatid? Si Abba Yahuwah sa inyo? Ano po yung take natin dito sa 24 ng mga verses sa Yeshayahu 29, mga kapatid? Please unmute lang po and then share what is that in your heart. What is Abba Yahuwah talking to you? So let's stop turning things upside down, mga kapatid.
Kasi ayaw ni Aba yun. Ano yung pinataas ni Aba Yahuwah? Yun lang, lagi nating itataas. Hindi tayo nandito lang sa baba. Yada Yahuwah. So please unmute po and then share your thoughts. What is in your heart? Anong mga salubin natin? Sister Cheryl, okay ba ang sound mo dyan? Or Brother Geoffrey, you wanna share something po? Sister Aliana is here. Sister Amanoyana is here. But yung iba, si Brother Junicio ay hindi nakayanan po ng Wi-Fi. Also with Brother Dimitrio. Okay? Anyone would like to share? Sister Marife, if you have something. Sister Pamela, if you wanna share something po. Brother Pio, meron pang idagdag? Who would like to break the silence? Go ahead po. Sino to? Brother Pio o Sister Annabelle? Wala ra, Brother Dan. Sige. Okay po. Daya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, dapat maging grateful tayo, mga kapatid. Kung tayo man ay namulat sa kanyang mga katotohanan at sa kanyang pangalan, we should be grateful kay Abba Yahuwah, mga kapatid. And nothing to boast, mga kapatid. Nothing to boast. Be grateful instead na isa tayo sa hinipo, isa tayo sa mga nakatanggap ng paggalaw, pagkilos ni Abba Yahuwah. Yes, Sister Asara, you wanna share something? Brother Dan, What? ano po, I am reminded once again na it was Yahuwah who opened the heart of my husband. Kasi Mm. po, when I was doon po sa Christian church ko po noon, Apa. may mga retreat po kami, dinadala ko po siya. Gusto ko siyang doon sa akin. Baptist po siya eh. Doon, sa Mm. Baptist po siya nailagay. Although, he was not really Baptist. Yung kasal ho namin, there is no other church na mapuntahan ni Mr. Japan except sa Baptist church. So, he was in a Baptist church. Ah. Tapos, maski sabihin ko, dito na tayo kasi kung ako yung niwala na Baptist is not the real church. Sa isip ko lang noon, brother, yung church na pinuntahan ko, so, maski anong anin ko, hindi talaga siya pupunta, brother. Mga ano lang, mag-retreat, pero hindi talaga, ang ano talaga niya as a main member, doon po talaga siya. Mm. Bakit kaya ayaw niyang pumasok? Nga, ito na ang totoo for me, ha? Ito na talaga ang totoo. And then, reminded ko ngayon sa ating pinag-usapan sa chapter 24 ng Isaiah na nakita ko po na ako nagpapasalamat talaga na it was Yahweh who opened his heart because when I told him about it, automatically, Brother Dan, he Mm. stopped the Baptist church Wow. and yun na nga po, tapos we planned the immersion and then we went there. Parang ganun po ka-fast ang nangyari. Wow. And it was me and my husband and I do believe kasi noon po man hanggang ngayon ay naniniwala po ako saan ba yun, Brother Dan? But as for me and my house, we will serve Yahuwah. Yes. Yeah. Joshua 24 man sila. Iyan po, iyan po ang ano, iyan po ang paraging nasa isip ko na yung mga dalawa kong anak, na deeply rooted ho kasi sila sa Baptist, Brother Dan. Sila yung Kaya naiwan doon. parang shock pa po sila maggamit ng Yahuwah. Pero ako ay naniwala na what Yahuwah has done sa kay Kenji at sa akin, yun din ang mangyayari sa anak ko. Kaya pa siguro wala pang earthquake sa Japan. Wala pang, kasi gusto mo, I'm just, di ba, para hindi pa Yung ho, visiting activity ni ko, Abba Yahuwah. opo, kasi inaantay ko po na si Ray, yung mga anak ko ay, mangyari ho yung one of the best dreams. Yung gusto kong mangyari, hindi naman mangyaring ibang dream, yun lang talaga para Wow. kaming lahat po ay magsaserve po sa kanya. That's one thing po na I'm reminded once again. The second thing po, yung kay Abraham, yung Mm. mga remnants, di ba, Brother Dan? Because sa akin, yung teaching ko narinig noon, only the remnants. Mm. Hindi ho clear yung mga Christians. Kasi yung Christians daw ay nasa New Testament, by grace daw. Pero hindi ho daw clear. Hindi ho clear yun. Ngayon ko nakita na, di ba, Brother Dan, mga sojourners, di ba Kasali. nasa Genesis na hindi lang remnants, kung ikaw ay sojourners ni Yahweh and you have the covenant,
we will still experience this hope na kung sina Abraham ay yung mga remnants ni Abraham, Jacob, Israel ay makaranas ng ganitong hope. Kung Hmm. ang covenant natin ay ongoing palagi. Hmm. May napakagandang hope, di po, brother. Kaya chaotic na po ang mundo ngayon, brother. Alaska, Texas, Oh, ay yung mga sunod-sunod pong mga ganon, mga pangyayari na, is this true? Is this a fake news? Paano masabi mo ng ganon? Kaya may hope din pa talaga na kung wala naman tayo, at least andun tayo sa lista ni Yahuwah na kumbaga isa po tayo. I really, ano yun po, yun talaga ang long, lahat naman din po tayo, brother, na di ba? Maglong po tayo na we sa will tayo. be with Yahuwah Hmm. sa New Jerusalem po. Yan lang po ang na-reminded ako at namangha po ako Yada, yada sa, yun. ano po ngayon, brother Dan. Yes po. Kung sa iba na ganon, meron pang mga mahal sa buhay na hindi pa kasama, yun pong sharing na yan ay magbibigay po ng hope, mga kapatid. There's hope. Wait upon Yahuwah. Pray tayo kay Abba Yahuwah. Siya yung maghipo, mga kapatid. Hipuin niya yung tao kung saan pinili niya or yung tao na gusto niya na makakilala sa kanya. And siyempre mga kapatid, no, Abay Owa, maawain naman po si Abay Owa. So, panalangin natin na Aba, please include my children, please include my blah blah blah. So ano po yung i-include mo doon sa prayer? Ah, pili po natin hingin kay Abay Owa, mga kapatid, na maging kabahagi o maging kasali po yung ating mga mahal sa buhay. Yada, Yaowa, mga kapatid. Meron pa ba na mag-share batay sa ating mga napag-usapan na salubin po? Ano po yung mga salubin? What's in your heart, your reflection po sa ating mga discussion today? Anyone else? Okay. Kung meron pa ba? Kung wala na, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, lagi naming binibigay yung halaga dito sa apat na mga titik, the so-called tetragrammaton. Ito po, reading from right to left. Ito po ay ya or yad. Ito po ay hey, which is reading po as AH. So Y plus AH kaya magiging ya. And then dito po ay U or uwa, mga kapatid. Kaya magiging ya-u. Then another he or ha, mga kapatid, which is reading as AH. Kaya magiging ya-u-a. Ya-u-a, ya-u-a, mga kapatid. Yun po ang pangalan ng ating may kapal, ang ating creator, ang ating Aba, na kung saan pinadala niya ang kanyang anak na itong limang mga titik, mga kapatid, Yaha, U, okay, Shan, Ayan. So, first three letters, pareho po sila sa pangalan ni Aba Yahuwah. Then, ito po ay Shan, SH, and then Ayan. So, Yahu, Ya, Yahu siya. Yahu siya po, mga kapatid, ang totoong pangalan ng ating Messiah at ang ating tagapagligtas. So, kayong mga manunood sa Republish, if Abba Yahuwah is knocking at the door of your heart, ano po, do not harden it. If you hear Him today, and He is calling you, He is talking to you, mga kapatid, harden not your heart, mga kapatid, and you will know, and you will experience His mighty hand working in you. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa kanyang mga katuruan today. Yada Yahuwah, Basham Yahusha.